Anyway, kanina napag-usapan po natin ang ulam. Mag-hydrate nga. Mag-hydrate, hindi hydrate, mag-hydrate. Na kanina Hydrate. ulam ang ating pinag-usapan. Ngayong Oo. bigas naman, di ba? Bigas, Of bigas. course. Sige, kumustahin natin. Para kumpleto ng ating menu, pinggan na Oo. lang ang kulang. Nasa Kasi, linya natin. Yung damages ng El Nino, dulot ng El Nino, bilyones na ang halaga sa agri. Yes. So, 2 bilyon na, Wen. Oo. Ang bilis ng pagtaas. Nasa linya po natin si Ginoong Danilo Fausto. Siya ang presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Magandang umaga, Sir Danny. morning, sir. Magandang umaga, Weng and thank you for having me. Opo, salamat din po. Medyo matagal tayong hindi nag-usap. Kasi ganito ang sitwasyon. Ibang sinasabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, at saka ng ibang grupo po ng mga magsasaka, doon sa lagay po ng supply ng bigas natin. May nagsasabing hindi naman daw maapektuhan ng lubha yung supply natin ng bigas dahil sa El Nino. Sabi ng mga magsasaka, may malaki yung magiging kulang. Ano po ba talaga totoo? Well, sa ground, no? Yes. Sa atin, sa Nueva Ecija, lalo na yung ating El Nino, dahil sa tindi ng init, nagkakaroon ng epekto yan dun sa butil ba? Yung butil, dati kasi ang ideal moisture content na 14, ano? Eh dahil sa init, bumaba yan sa 11 and 12, no? Ang epekto niyan, pag mill mo niyan, ang recovery bumaba. Dati ang recovery natin, pag convert natin yung palay sa bigas, nasa 65% sa rice milling. Sometimes kaya pa ng 70%. Ngayon, dahil doon sa tindi ng init, sa klase ng butil ng bigas, bumaba yan ng mga 60 to 62%. Yun ang recovery. Dahil po ba yun sa madali siyang madurog? Hindi. Yung laman niya, hindi masyadong maipa ba? Yung tawag natin. Maipa. Oo. Dahil napipipis siya, yung napapaaga bigla yung paggulang nung butil. So, namimenos ang produksyon. Oo, yung recovery. So, Yung mali yung din. palay, Opo. yung palay, medyo ayos ang harvest. Oo. Pero pag kinonvert mo yung palay sa bigas, Oo. bumaba yung recovery. Ito yung dadaan na sa milling na. Pag nag-mill na, proseso. doon na. Oo. Doon yata nagkakaroon ng pagkakaiba ng ng mga paliwanag, Sir Danilo. Mabuti na linaw natin ito. Hindi, pero paano yan, partner? Sapat ang ahani ng palay, pero pag ginawa na siyang bigas, doon tayo nagkukulang. Maaaring magka-apekto doon. Pero sa tansya ko naman, maganda naman yung ani natin ng first quarter. Kasi mga 23-24% ng ating total supply sa first quarter. Sa second quarter naman, mas mababa. This is April, is part of it. Kasi yung first quarter, di naman tayo tinamaan ng bagyo. Yes. Ng mga tao. Ngayon kasi ang taniman ng mga hybrid rice. Rice. Oo. So, ang inaasahan natin per hectare, mataas ang mga yield. Sa Bicol nga, ang balita ko, dati nasa 60, 70 kabans lang yan. Umahan sila ngayon ng 110. Ganon. Kasi walang bagyo. So, I would say we're still good. At ang problema lang sa presyuhan dahil sa bukid pa lang, agawa na ang bidding ng mga ahente. Ang lakran ngayon sa farm gate nasa 24-25. 24-25 per kilo. Oo, hindi bumaba. Talagang ang normal situation kasi pagkatapos ng mahal na araw, bumababa ang presyo. Hindi bumaba ang presyo ng palay sa bukid. Because of that, epekto niyan, hindi natin naasahan na bumaba na kagad yung presyo sa retail ng Pero lalaro pa rin ito sa 50 kada kilo sa merkado. Pero kung sa 24 yan, at kung kaya pa yung recovery, sinasabi natin, baka 48. 47, 48, gandang presyo na yon. Ang problema, bumaba din yung presyo ng mga imported rice. Last year, mga around 640, 650 US dollars per metric ton. Ngayon, nasa balita ko, 620, 630 na lang. So, halos nagtapat na yung presyo ng local rice natin dun sa imported rice. Dati, yung imported rice, hindi makalaban sa local rice kahit mataas ang presyo sa Ano raw pong dahilan nun? Well, maganda rin ang ani ng Vietnam. Maganda ang Myanmar. Magaganda ang ani nila.
So this first quarter, almost 1 million metric ton na ang pumasok. So nakakalaban yan ng ating mga local processors. So yung mga rice mill naman, hindi pwedeng sila mag-import na mag-import dahil kailangan yung milling plant nila, merong palay na igiling, kasi malulugi yung planta nila. Kaya lang, Sir Danny, ganito, ang sabi po ng Pag-asa, baka itong nararamdaman natin na init ng panahon dahil po sa El Nino, ay magtagal pa hanggang mararamdaman pa natin hanggang Hulyo Hunyo, Hulyo. Yeah. Oo. So, hindi ba tayo maapektuhan sa dulo sa kabuuan ng supply natin for the year ng bigas? Yung mga palay naman ngayon, inaani na Ako sa Lunes, aanihin ko ni 2 panos ko. Maganda naman yung naging ng aking palay. Pare-parehas naman kami doon, sa amin doon, sa Nueva Ecija, halos tabi-tabi ko. Pagdating na Hulyo, wala nang aanihin doon. Yung wala na tayong dapat alalahanin. Nagpupunla na kami noon. Magpupunla na kami. For another season. Para naman sa haarihin ng last quarter. Kailan ba yung taniman nun pagkatapos ng Hulyo? Normally, ang punla namin, mga June June. Kung madidelay yung tubig, Oo. especially doon sa mga rain-fed, madidelay lang ng konti. But still, papunta naman daw yung La Nina, puno tayo ng tubig. Hindi ba kayo problemado sa irigasyon ngayon? Yung irrigation, medyo kinulang yung west side of Luzon, yung aabutin. Lahat sa Pantabangan, sa Nueva Ecija, yung mga lugar ng Aliaga, yung Quezon, medyo hindi inabot, Oh. Dati kasi akala nila, so nagsabog yun ng iba dyan, akala nila dadating ang tubig. Nag-umpisa sila, but kinapos yung tubig. So nag-convert lahat sila, mga kalabasa, lahat ng tanim ngayon. Nakatanim sila ng kalabasa. So, all in all, in general, I think we're okay. Okay pa tayo. Oo, Right. in terms of harvest. Maganda yung naging harvest natin last year, 20.60 million metric. Hindi po natin kailangan ng dagdag na imported rice. Well, ang problema natin, yung ating populasyon, our agricultural growth is at about 1.2% ng general agricultural growth. But our birth rate is at 1.9%. Mataas. Hanggat hindi natin nalalagpasan yung growth ng ating pag-anak, yung paglaki ng populasyon, hindi talagang kakailanganin nating mag-angkat. import ng iba, ng ibang mga produkto na hindi natin kayang, Kasi kung kumpara mo naman sa Vietnam, they have about 8 million hectares na sinasaka. Tayo naman nasa 4.7 lang. Ang At liit Thailand na. has about 11 million. At may Mekong River sila na unlimited supply ng tubig. Oo nga. Yun ang ating mga but Challenges. in other areas in agriculture, I think we have good chance. Maganda yung patakbo ng ating bagong sekretary. Tuwa kami at mabilis na aksyon. At talagang negosyante siya at may pag-asa na talagang gumanda yung ating agriculture. Yung ipinalit naman sa NFA, magaling din si Larry, mahusay din yan. At namimili na silang palay. Wala nga ang problema nila, wala silang mabiling palay. Dahil? 23 ang kanilang maximum. 24, 25 ang lakad. Nakikiusap na sila ngayon na ibenta sa kanila yung palay na dati. Magkano po ang buying price ng NFA? Ang maximum sa kanila, 23 Hindi makakalaban sa Hindi traders. makalaban. Oo. Kailangan nila din ng stock Nasa 46,000 metric ton lang hawak nila, which is about 1.5 day, Kulang yun, sir. Oo. Kailangan nilang mag-stock at in terms of kung dadating ang La Nina at darating na second half, baka kailanganin nila yon. Kaya worried sila, hanggang 23 lang sila pwede bumili. Hindi sila makabili. Ako naman, inaalala ko yung mga magsasakaw natin, sila mga bayani sa pagdating mo sa Of mga course, pananim natin. oo. Matutuwa mga negosyante, mga trader, kumikita sa patong-patong, pasa-pasa hanggang sa merkado. Kumusta ang mga, kasi marami tayong nakikita kahit sa social media, naglalabas ng sama ng loob ang mga magsasakaw natin. Binibili sa kanila 20 pesos kada kilo, 23 pesos ang baba, tapos binibenta 24, 60. 25 na raw ngayon Oh, Ngayon, 60. Pero maliit pa rin yan ang kita nila Ngayon, mga this first half, malaki kita talaga ng magbibigas, yung magpapalay. Oo. Kasi
24, 25 bilis sa kanila. Oh, gaano ang tanim kalaki ho nila, yun, sir? high yield, yung mga hybrid rice. No? Mm. So Kung- we will expect a higher yield per hectare. Opo. Because of that, bababa yung cost per kilo. Mm. Kung ang cost mo dati is 11, 12 pesos per kilo, bababa ng mga 8, 9 na lang yan. Opo, pero Tapos bebenta mo ng 24, laki ng kita ng mga magsasaka ngayon. pero yung laki ng kita, bigyan nyo kami ng figure kung how much ho yan. Kunyari, kasi mga swelduhan, so per month, ito yung kita. So mga magsasaka, magkano kita kada buwan? Normally, ang cost niyan, let's talk about the cost. Ang cost Yun ang nasa sukatan eh. 50,000 per hectare. Magkano po? 50,000. Per hectare. Okay. 50, 60,000, depende sa insecticide, sa Opo. kapakapan, ginamit mo. Anyway, so if you are harvesting 100 kabans per Opo. hectare, maganda na yung kita mo dahil times 50, that's about 50,000 times 24. So maganda na yung magiging kita mo, no? Kung kita ka ng 100,000 hektarya sa ngayon, Oo. baka sa itong dayata na to, yung ating dry period, baka 150 kumita ang magsasaka per hectare. 150,000. 100 to 150,000. Sa ilang buwang tatrabaho 4 yun? months yan. 4 months. 4 months. So 150,000 every 4 months ang kita. Oo, kung tuloy-tuloy, kasi in between naman, nagugulay naman sila, yung intercropping nila. Wag lang pong abutin ng bagyo, no, Sir Danny? Oo, ang importante talaga, yung nakapaghanda naman yung ating mga naiya na tubig. So talagang yung dapat padatnan ng tubig, nadatna naman. Nung medyo natatansya nila, Oo. dinidistribute nila, pinaparti-parti nila ng pag-distribute ng tubig. At because of that, naabot naman yung mga palay. Ang problema lang ngayon, dahil sabi ko nga, masyadong matindi ang init, yung maipa ngayon yung mga butil na naatap, mabilis gumulang yung mga butil because of that. Para bang yun, ibig sabihin, Sir Danny, instead na maging well-milled ang klase ng bigas, nagiging regular milled? Yes, yung iba, especially yung iba, hinahabol yung presyo, Oo. medyo greenish pa yung butil, ina-harvest na. So, yung mga sariwa yun. So, yun ang ang isang problema, last year, ang tansya ko, ang computation ko, 36,500 metric ton per day ang ating demand sa mga tao based on 118 kilos per capita and 115 million people. Opo. So ngayon, ang estimate ko nasa 38,000 metric ton per day na ang requirement ng bigas. Tumaas. Because of that taas, talagang may challenge tayo na we cannot avoid importation. Kasi may pupunuan tayong mga Pero- kailangan kumain eh. So number 1 pa rin tayo sa mundo na top importer ng rice. Oo, kasi talagang rice-eating country tayo So hindi pa tayo pwede abot. We have to address the problem of demand. Kasi ang sina-address natin ngayon, pinag-uusapan natin yung supply side. Opo. Yung demand side, kung pwede, yung mga kababayan natin, wala nang only rice. Yung mga kakain ka ng isang cup, baka kaya naman ng half cup lang. Baka yun naman. At saka, walang natitira. Kasi pag kumain ka, kukuha ka ng katakot-takot na bigas. Tapat na... Yung takaw tingin ba? Pagkatakaw yun, lalo na yung mga buffet na yan. Nakatutak, punong-puno yung plato mo ng bigas. Sen. Oo. Yan. Sir Danny, kami po yung nagpapasalamat, di ba maganda, nga? at least maganda kita ng mga magsasaka. Yes. May supply pa rin ho tayo ng bigas. Pero mag-i-import pa rin ho tayo. Kahit pa paano. Yan ang problema natin. Importing rice talaga tayo. Sir Danny, thank you. Pwede Maraming pa salamat bumati? sa Go Sige ahead, po. go ahead. Happy birthday ba yan? Babatiin ko yung mga president-elect ng Ayun. Rotary Club ng District 3780. Ngayon ang first day ng kanilang parade. Wow, congratulations. Good luck, good luck. Secretariat. Congrats. Maraming salamat po. Thank you, Sir Danilo. Magandang Okay. umaga po sa inyo.